Hello. Once again, this is Chester for our Civil Service Exams Review on behalf of the Exams Pro Masterclass Review Center. We would like to thank you for joining. Now, we've got this numerical ability problem. It says, if 40% of a number is 120, what is the number? Letter A, 240. Letter B, 260. Letter C, 300. Letter D, 320. Okay, solve po natin ito. Meron po tayong dalawang paraan para ma-solve ito. First is the ratio and proportion. No? Okay, isipin lang po natin na yung number, yung n, or yung number na hinahanap natin, isang buo po siya. Okay? So, lagyan natin siya, label natin siya as n. Yun yung alamin natin kung anong value niya. No? Siya po yung 100% ng value. Ang alam po natin, ang isang parte noon, 40% noon po is, tapisan nga natin, ito pong parteng ito, 40%. Yan po ay 120. That is equivalent to 40%. Okay? So, medyo lumiliwanag na po. We know that 40% is 0.4 and 100% is equal to 1. Okay? So 100% mas malaki po siya kaysa 40% kasi parte lang ang 40% eh, no? Ang equivalent ng 100% is 1. So mas maliit sa kanya si 0.4 kasi parte lang po si 0.4 ng 1. Okay? So pwede na po tayong gumawa ng table, no? And tapos sa ibaba niya yung number equivalent niya na 120. Okay? Sa kabilang side naman po yung percent values natin. No? Sa isang hilera din sila. So, 100, yung decimal po niya is 1 or 1.0. No? Or yung sa ibaba niya po, kahilera ng uh, uh, 120 is 0.4. Okay, so ganyan na po ang pagkaka-arrange natin. Gawin natin yung mga nasa taas, sila po yung numerator, sa ibaba, sila po yung mga denominator. Okay, gawin natin fractions sa gitna, lagyan natin ng equals, ganyan po. So may equation na po tayo. To simplify it, cross-multiply. 0.4 times n, okay, yan na po ang nakalagay, equals to 120 times 1 is equals to 120 po. Divide both sides by 0.4, no, para mawala yung 0.4 sa kaliwa. Matitira, n is equals to 120 over 0.4, that's equivalent to 300. So ang sagot po 300. In this case, letter C po. Okay? May ibang paraan po para ma-solve yan. Tingnan lang po, analyze po natin yung word problem. No? 40% is 0.4. Okay? Kung may makita po kayo sa worded problems na yung word na of, usually po, ibig sabihin nun, multiply. Okay? Number, siya yung unknown. Siya yung hinahanap natin. Sa iba, tinatawag nila yun X. Pwede rin, lagay natin N. Pag meron po sa worded problem na is, ang ibig sabihin po nun sa equation, equals. In this case, is 20, ibig sabihin equals to 120. So, pwede na po tayong gumawa ng equation. Okay? 0.4, no? Para makuha natin yung n, lagay natin 0.4 times n is equals to 1. Okay, simplifyin natin po ito. I mean, 120 po. No? Yun yung equivalent. So, simplify natin. 0.4 n is equals to 120. Divide both sides by 0.4 to get rid of the 0.4 on the left. No? That will give us n is equals to 120 over 0.4. Pag i-divide po natin yan, n will be equal to 300. The same po yung solution natin kanina. Okay, iba lang yung paraan. So makikita nyo po dito sa later part, halos parehas lang po yung pagkakasolve. Ano? This case, it's 300. Hopefully po yung solution natin, dalawang solution natin dito, makatulong po sa pag-exams nyo sa civil service. Now,
marami pong ganitong klaseng questions sa civil service, no? Sana po ay makatulong po ito. Reviewin nyo lang po itong video ito and do expect na marami pa pong videos ang darating. That's all for today. Thank you so much. We're gonna see you in the next video.